Noong taong 2004, sa bayan ng Nara, Palawan, masayang nagkakainan ang mga dumalo sa kasalan. Sana all. Sobrang dami ng handa at inumin. Hindi alintana sa kanila na ang handa na iyon ay nababalot ng lagim. Nilalasap lang nila ang kanilang pagkain. Nang ilang araw ang lumipas, nagkagulantang ang buong baryo nang nalaman nila na ang masarap na putayang inihain sa kanila ay may halong karne ng tao. Ano ang dahilan kung bakit nagawa nilang ihain ang isang katawan ng tao sa kaganapang ito? Ito ba ay parte ng isang ritual? Normal ba sa mga tao dito ang kumain ng kapwa nila? Ito ba ang tinatawag na baryo ng mga aswang? Samahan niyo akong kumain kasi tuklasin ang istorya sa likod ng Nara, Palawan Cannibalism Case. Bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa aking channel kapag nagustuhan nyo ang ating istorya. I-share nyo na rin sa mga kakilala nyo na gusto nyong mawinda. Bago tayo dumako sa ating tampok na storya, alamin muna natin ang history ng cannibalism. Ang term na cannibal ay sinasabing nagmula kay Christopher Columbus. Sinabing kwento niya sa reyna ng England ang tungkol sa Carib tribe na kumakain raw ng kanilang mga bihag sa isla ng Guadalupe sa Amerika. Pinag-utos ngayon ng reyna na parusahan ang lahat ng kumakain ng karne ng tao. Kapag ang mga tao sa isla ay hindi nakakapagbigay ng ginto para sa kanila, pinaparatangan nila itong isang Karibe. Sa pagsalin-salin ng salita sa iba't ibang rehiyon, somewhere along the way, ang salitang Carib ay naging Canibe. Tapos ay naging cannibal. Ito na ngayon ang salitang ginagamit ng mga mananakop upang wasakin ang pagkatao ng mga sumusuway na nasasakupan. Kahit wala namang ebidensya ang paratang nila sa Carib tribe. Ang isla nga palang ito ngayon ay ang Caribbean Islands. May malalim pa na history ang cannibalism. Prehistory, I should say. Wendang! Ayon sa mga eksperto, ang cannibalism o pagkain ng kapwa species ay nagmula pa noong unang panahon bago pa maimbento ang tawag dito. At madalas itong nangyayari sa animal kingdom for survival reasons. Sabi ng mga scientists na nawala daw ang lahing Neanderthals dahil sa inbreeding at pakikipaglahi sa mga Homo sapiens. Ngunit ang iba sa scientific communities ay sinasabing ang extinction nila ay dahil sa cannibalism. Ayon sa mga archaeological evidence, ang mga Europeans at Asians ay tinatayang may 3% Neanderthal DNA. Hala, di ba ang taong Tabon o Tabon man ay nadiskubre sa Quezon, Palawan? Tapos, unang nadiskubre sa mga kuweba nito ay skull cap ng tinatayang isang batang babae. Bakit skull cap lang at hindi buong bungo? Ginamit kaya ito bilang sinaunang plato? Or baka naman due to erosion lamang? Cannibalism din kaya ang dahilan kung bakit sila na-extinct? Dude, crap! May halong malaking porsyento ng Tabon man DNA kaya ang mga Palawenyos? Wendang! Ngayon, balikan natin ang buong istorya ng insidente sa Nara, Palawan
noong July 4, 2004. Ang biktima ay si Benji Ganay, 25 years old. Sinasabing si Benji ay dumalo sa tradisyonal na pagsasayaw ng ikakasal noong gabi bago ang mismong araw ng kasal. Habang nagkakasiyahan, ay nahawakan o sadyang hinawakan ni Benji ang puwetan ng magiging bride. Nasaksihan ito ng tatay ng bride, si Elaudio Baule, 47 years old. Sa sobrang galit ni Elaudio, ay sinakay niya sa tricycle si Benji papunta sa masukal na lugar. Kasabwat ang kanyang anak na si Gerald, 21 years old, at mga kaibigang si Sabtuari Peke, 36 years old, at si Juni Buyot. Sinabing sinunog nila ang katawan ng biktima at kanilang pinagsaluhan. Ang mga buto naman ay tinapon nila sa creek at ang natira ay isinama nila sa handaan para sa kasalan na magaganap. Ang mga salarin naman ay nakakulong na ngayon. Obviously, ang cannibalism na ito ay hindi related sa survival. Marahil, inisip nilang kainin ng biktima upang mapagtakpan ang krimen na nagawa nila. Pero hindi ko lubos maisip kung paano literal na nasikmura nila ang ganong gawain. Bakit naman si Jovelyn Galieno na taga Puerto Princesa, Palawan, nalinis ng puting-puti ang buto sa ibang paraan? Speaking of Jovelyn, naging tampok ang storya niya sa ating Kwentong Windang episode 3. Kung napanood nyo na ang storyang ito sa KMJS at Rafi Tulfo in Action, you are missing a lot of details. So please check this episode pagkatapos ng storyang ito. Sabi ni Nara Police Chief Perla Bacuel, nasira daw ang imahe ng Nara Palawan dahil sa kasong ito. Bihira naman daw ang violent crime sa Nara at ito daw ay isang isolated case. Wala naman daw sa kasaysayan at kultura ng Nara ang ganitong gawain. Pero hindi na natin mabubura sa isipan ng tao ang pangyayaring ito. Tapos kunento ko pa, no? Siguro dahil sa kalasinggan nila at hindi na nila alam ang kinakain nila. Mga kawindang, Palawan is like a paradise. Isa yun sa mga lugar na gusto kong puntahan. Let's not stereotype and give the people of Nara the benefit of the doubt. Evil is everywhere. Walang pinipiling lugar yan. So it's up to you kung gusto mong makulong na lang sa bahay nyo. Baka nga sa bahay nyo may mumu din. Bukod sa evil, good people are everywhere too. This summer lang, nagpunta kami sa San Juan, La Union. Nagmotor lang kami from Bulacan hanggang doon ng tropa nating si Lobel kasama si Baby Jen tsaka yung misis ko at tsaka ako. Hindi kami nag-book ng hotel. Tapos pagdating namin sa beach, wala kaming nasilungan at natulugan. Buti na lang may Good Samaritan na mga mangingisda doon na pinagamit sa amin ng walang bayad. Yung barong-barong nila na lalagyan ng gamitan para sa pangingisda. Hindi kami pinagbayad. Nakipag-inuman pa nga sa amin eh. Hindi sila nagpalibre, naglabas din sila ng alak. You might think na creepy na makipag-inuman kami sa mga hindi namin kilala at careless kami. Pero hindi guys, alerto kami. Walang nagpakalasing at to tell you the truth, lahat kami naglalaro ang isip. Lahat alerto, lalo na ako. I started writing contents like this and I tell you, madaming naglalaro sa isip ko. Ang lalaki ng hooks doon, may malalaking icebox. Tapos inaya pa kaming pumunta sa island ni Kuya na nakainom namin that night. So feeling ko ipapain kami sa sirena o sa mga isda. Sobrang kinabahan talaga kami. Hindi lang kami
hindi lang kami nagpahalata. I'm sure kahit kayong mga nakikinig dyan, you will feel the same in that situation. Dayo kayo eh. Sobrang takot namin. Ang aga naming umalis, pero it turns out na mababait lang talaga sila kuya at very hospitable. Sa may barangay Ilocos yun eh. Si Kuya Emong lang yung natandaan kong pangalan. Pero yung nag-entertain sa amin, magkakapatid sila doon. At ang babait nila sobra. Sorry sa mga naisip naming mga kung ano-ano. Sana makabalik pa kami dyan uli. At naku, napahaba yung comments ko. Alam nyo na this like, share, subscribe, or follow mga kawindang. Hanggang sa susunod na kwentong windang. Para may follow naman natin. Eto po si Kuya Samaritan na nagpatuloy sa amin dito na wala kaming matuluyan at si Kuya. Ano masabi mo Kuya? Kuya Emong. Shout out sa mga mangingisda na tumutulong sa mga kapwa, mga hihina. Oh, sana. Ikaw Kuya, ano masasabi mo? No comment. No comment. Ito lang daw ang sapat na. Ito lang sapat na yan.